na may pag-aayuno, may pagtamis, may pananambitan, punitin ninyo ang inyong mga puso at hindi ang inyong mga damit. Madaling magpalagay po ng abo, madaling magpunit ng damit, pero ang hinahanap ng Diyos ay mga punit ng ating mga puso. Isang pusong bukas, nagpapakumbaba at handang magbago. Habang ilalagay po sa atin ang abo, uulitin ko, sasabihin ng pari o ng lay ministers, alalahanin kung ikaw ay alabok at sa alabok ka rin babalik. Ito po ay hango sa aklat ng Genesis. Ito hindi po sumpa ng kamatayan, kundi paalala ng ating limitasyon bilang tao. Sa gitna ng ating pagmamataas o ng pagiging abala sa mundo ito, sinasabi ng abo, huwag kang makalimot, ang buhay mo ay diramdaman. Ang Ash Wednesday din po ay pintuan ng panahon ng Kwaresma. Sinisimulan natin ngayon ang panahon ng Kwaresma. Wala na muna yung Alleluia, wala na muna yung papuri sa Diyos na ating kinakanta. Ang 40 araw na paghahanda para sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Hindi rin po ito panahon ng lungkot, kundi panahon ng pagbabalik loob. At upang tulungan tayong magbalik loob sa Diyos, huwag natin kakalimutan ang 3 mahalagang gampanin sa loob ng Kwaresma. Magdasal. Hindi ito yung pangkaraniwan na binababol-babol natin ang mga salita, kundi ang pagdarasal na sana puso ang mangusap sa Diyos. Puso sa pusong ugnayan sa Diyos. Pangalawa, pag-aayuno. Ang ibig sabihin ng pag-aayuno, pagdidisiplina sa sarili. Hindi lang po ito pag-iwas ng kanin o ng karne. Iwasan din natin ang pagkain ng dangal ng kapwa. Minsan kasi, kapag chinichismis ang iba, kapag pinamarites ang iba, para natin kinakain ang dangal ng kapwa. O kung nagpa-fasting tayo ng kanin at karne, mag-fasting din tayo, isara ang bibig. Sa panibira, sa kapwa. Pangatlo, ang paglilimos. Paglilimos. Pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa, ang pagtitipid natin sa pagkain ay hindi dapat mapunta sa walang makain. Kapag linggo, narinig po ninyo ang panawagan na tumulong tayo sa 7 corporal works of mercy. Kung hindi po natin, wala tayong kakayanan na magbigay ng personal sa mga nangangailangan, hindi kayo makapunta, halimbawa sa bilangguan, wala kayong time na pumunta sa mga may sakit, pero kung meron kayong kayamanan, itulong sa simbahan upang ang simbahan ang gumawa ng apostolate ng papunta sa mga may sakit, papunta sa mga nasa bilangguan, papunta halimbawa sa mga nasunugan. Mga minamahal ng mga kapatid, ang abo sa loob natin ay kalaunan mawawala at mabubura, ngunit ang tunay na marka ay dapat nasa ating mga puso. Huwag natin sayangin ang 40 araw ng Kwaresma. Kung ikaw ay malayo sa Diyos, ito ang oras para bumakbang palapit sa Diyos. Kung ikaw ay may mabigat na loob sa iyong magulang, sa iyong anak, ito ang oras para magpatawad. Gaya ng bata sa kwento, huwag tayong matakot lumapit sa Diyos kahit sa tingin natin ay napakadumi po natin. Ang Kwaresma ay hindi tungkol sa ating kasalanan lamang, kundi tungkol po ito sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Magsisi tayo at maniwala sa mabuting balita. Amen. Magsitayo po tayo.
Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang sa abong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagmahal, ang iyong itinasisiya ay hindi ang kamatayan ng masamang tao, kundi ang kanyang pagsisisi at pagbabagong buhay. Dinggin mo kami sa aming pagloob na iyong marapating basbasan ang mga abong ito na ilalagay sa aming mga ulo bilang pakilalang ito ang aming pinanggalingan at ito rin sa wakas ang aming babalikan upang ang kapatawaran ay aming makamtan sa pagganap namin nitong 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay na siyang pakikihati namin sa iyong anak sa kanyang bagong buhay at tagumpay sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Alalahanin mo sa ako'y alalahanin mo ako ang pinagkalingan sa amoy sa bukas ng Pilipinas. Alalahanin mo sa magsitayo na po sa bawat panalangin ng ating kung itutugon. Ama, ilapit mo kaming muli sa iyo. Ama, ilapit mo kami muli sa iyo. Bilang isang simbahan, tayo naway makaisa ni Kristo sa kanyang pagpapakasakit at pagpasok natin sa panahon ito ng Kwaresma. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ilapit mo kami muli sa iyo. Ang ating mga sarili naway ating madisiplina sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagsasakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ilapit mo kami muli sa iyo. Ang ating mga mata naway imulat natin sa mga pangangailangan ng mga dukha sa pamamagitan ng pagkakawang gawa at kabutihang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ilapit mo kami muli sa iyo. Tayo naway dumulog sa sakramento ng pangungpisal, lalo na sa panahon ito ng pagpapakasakit at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ilapit mo kami muli sa iyo. Sa mga may sakit at itinakwil ng lipunan, naway higit tayong mga lata. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ilapit mo kami muli sa iyo. Sa katahimikan po ng ating puso, idulog natin sa Diyos ang iba pa nating pangangailangang personal. Mahabaging Ama, tunghayan mo ang mga kahilingan ng bayang nagsisisi. Nawa ang mga abong tinanggap namin ngayon
ay tunay na maging sagisa ng aming pangakong tuparin ang iyong kalooban. Nawa, ang aming sakripisyo ay magpahayag ng aming pagnanais na mamatay sa sarili upang ganap kaming mamuhay ng may kabanalan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo, mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadali sa inawa sa aming masasamang hiling upang kami magpaging dapat makinabang sa iyong anak na para sa amin ay nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. iras na natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Narapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami ay iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.